Yang JO na yan ang sumira ng kaban ng bayan. Kaya I'm telling you straight in front of the Vice Mayor and the members of the City Council, no more abuses sa part ng mga elected official abusing job orders just to create political alliances at the expense of the city government. And your salary, those are the things of the past. Kaya do sa mga department head, baka na-excite kayo, nakatikim kayo ng matamis at sobrang tamis. Sana hindi kayo nagka-diabetes sa mga nakaraang panahon. Gone are the days. We only hire that is needed. Unnecessary JO will not be tolerated. In fact, gusto ko i-share sa inyo, mga kapwa ko empleyado, dahil bagamat hindi kayo kasama sa aming meeting every Monday. I always tell them, pag ako may nalamang isang empleyado, GNO, pero unnecessary, yung department head mismo ang tatanggalin ko. Yan ang proteksyon nyo sa akin, mga empleyado ng lungsod ng Maynila. No more abuses. No more luxury. Unnecessary expenditures. Nakita nyo yung mga ambulansya dyan sa Wakali? Matagal lang nakatambay yan. Walang gustong gumamit. Nandiyan dyan, nangabulok. Binisita ko ng 1 linggo. Tingnan ninyo, magagamit na ulit. May darating pa sa atin. Hihingi pa tayo. Mamamalimos pa ako. So be it, para sa kabubuti ninyo. Ako naman, mga kasamahan ko empleyado, kulang o binawa ng Diyos. Bigyan akong lakas ng pangangatawan. Ubusin ko ang 24 oras. Mapabuti lang ang pagpapatakbo ng tahanang yan at ng buong lungsod ng Maynila. So ayan mga kababayan, no, tila binanatan na naman ni Mayor Isko itong dating administrasyon dahil nga po sa paglaki o paglobo nitong bilang po ng ating JO dito po sa lungsod ng Maynila. So ano nga ba yung JO? So yung JO ay tinatawag din nating bilang isang job order. So yung halimbawa nito mga kababayan is yung makikita natin dito sa ating lungsod kagaya ng street sweepers, encoders, mga utility workers at contractual health workers dito po sa ating lungsod. So bilang isang JO or yung job order, ito po ay isang contractual lang, no. May certain months lang sila na nagtatrabaho. Kung minsan nga ay hindi na sila nare-renew dahil nga depende po kasi sa pangangailangan po ito ng lungsod. Kaya masasabi din po natin na wala po silang security of tenure kasi nga po pwedeng hindi na i-renew pagtapos po ng kontrata o project na kanila pong pinasukan. Pangalawa dito ay wala din pong regular na benepisyo, no? Walang GSIS, walang pag-ibig, walang 13-month pay. So wala siyang mga benepisyo kagaya ng mga regular na empleyado po ng gobyerno. At ang masakla pa nga dito mga kababayan, kahit JO ay nadidelete po yung kanilang sahod. So hindi po yan taliwas sa ating kaalaman dahil kahit nung panahon ni Mayor Isko, no, yung unang termino niya, lagi po niyang sinasabi na yung mga JO nung mga nagdaan pang mga mayor ng Maynila, kung minsan yung mga JO ay matagal bago makapagpasahod. At may mga ilan pa nga tayong mga na-interview noon na minsan 3 months, 4 months hindi sila nakakasahod. Imagine niyo yung mga kababayan, isang job order na nga lang pero hindi na gagampanan yung pagpapasahod. How much more kapag ikaw ay isang regular employee. So hindi ko alam kung nangyayari pa rin yan sa ngayon, pero sabi naman ni Mayor Isko sa kanyang termino, sa kanyang administrasyon ay sisikapin niya po na maibigay yung sahod ng ating mga empleyado para naman 'di ba masuklian naman yung kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay po ng effort sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga departamento. At sabi nga po ni Mayor Isko na ito pong pag-hire ng mga JO ay hindi niya na muling papayagan na maabuso dahil nga syempre mga kababayan, isang expenses din po ito ng ating pamahalaang lungsod, no? Kung ikaw ay mag-hire ng mga JOs na hindi naman talaga kinakailangan, maaari talagang mapunta doon yung malaking porsyento ng budget ng pamahalaang lungsod sa hindi naman kapaki-pakinabang, kagaya na lang ng mga JO na hinire
noong nakaraang administrasyon na napakarami no na ngayon ay nadiskubre po ni Mayor Isko na hindi naman po pala kinakailangan. So, wag din nating isipin mga kababayan na yung JO ay hindi din mahalaga no. Kasi ang JO ay malaking bagay din po talaga yan. Kagaya po ng kapag meron po talagang may mga emergency o kinakailangan po talaga ng manpower. So, flexible po yung manpower natin kapag nag-hire po ng mga JO. Okay? Tapos, syempre, budget friendly kasi yung bayad sa kanila ay hindi naman same kagaya sa mga regular employees ng government. At since wala nga silang mga benepisyo, so kung ano lang po yung project, yun lang yun na pag-usapan, yun lang hanggang ganun lang yung tenure ng kanilang pagtatrabaho. So hanggang dun lang sila. So walang pananagutan yung ating local governments para sa mga benepisyo, sa 13-month pay, pag-ibig o GSIS. So wala pong ganun yung ating gobyerno. So, dito po masasabi natin na mas makakatipid nga ang gobyerno kung gagamitin talaga ng tama itong pag-hire ng mga JO. Kasi ang pag-hire po ng mga JO, mga kababayan, ay mabilis lang po yan. No? Hindi na kinakailangan ng civil examination. So, wala na masyadong etche-bureche. Kaya maraming na-hire talaga. At kung minsan itong mga JO ay nagiging daan upang makapasok po o ma-absorb ng pamahalaang lungsod ng Maynila o kahit sa ang government agency na pwede pong ma-absorb nila yung JO na maging regular lalo na kung maganda yung performance at talaga naman kinakailangan para dun sa posisyon na yun. So, may mga magaganda at hindi din na magaganda. Basta, pag hindi mo talaga ginamit ng maayos itong JO mga kababayan ay maaaring ipahamak, maaaring ikaganda din ng ating pamahalaang lungsod. So ngayon, sinabihan na ni Mayor Isko na kapag nalaman niya na nag-hire ng mga JO na hindi naman kinakailangan, ay mismong ang department heads ang kanyang sisibakin. No? Dahil nais niya ng wakasan itong nangyayari pong kababalaghan dito sa ating lungsod kung saan malaki pong porsyento po talaga ng magagastos ng ating gobyerno ay mapupunta po talaga dito sa mga JOs na to. So, muling paalala ni Mayor Isko na gusto niya nga sana na makipagtulungan ang lahat at gumawa ng extra effort, extra step para po muling maibalik ang dating sigla at dignidad ng lungsod ng Maynila. At sinabi niya nga dito sa kanyang speech na kung po pwede, kalooban siya ng Panginoon ng malakas na pangangatawan, ay ubusin niya yung kanyang 24 hours no, upang pagserbisyuhan yung lungsod ng Maynila, which is very impossible naman kasi syempre tao lang naman si Mayor Isko at hindi naman niya kakayanin yung 24 oras na siya ay magtrabaho dahil bukod sa siya po ay may pamilya din, 'di ba? Yung kalusugan niya din ay kailangan niyang pangalagaan dahil matagal-tagal pa natin siyang makakasama, no? At hindi ganoon na kadali ang trabaho bilang isang alkalde lalo na humaharap tayo sa matinding pagsubok. At awa naman ng Diyos mga kababayan ay unti-unti pong bumabalik yung mga taong nagtitiwala po sa lungsod. Ang dami pong mga donation ang nare-receive po ng Manila City Hall at ni Mayor Isko. Isa pong palatandaan yan na may mga paparating pang bagong oportunidad na maaaring makatulong sa pagpapaunlad muli ng ating lungsod. So kung may comment kayo mga kababayan dito sa ating reaction video ay i-comment nyo po yan sa comment section at ating talakayan yan sa susunod nating update. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.